Karamihan ng mga ayaw kay Casimero, sinasabi nila na itong si General Casimero pag lumalaban ay bara-bara. Kung tatama, okay. Kung hindi tatama, okay lang din. Ito lang masasabi ko, no? Si General Casimero ay mautak yan. Sa'yo lang. Meron lang akong naalala na para sa akin, napaka-importante na sabihin to. Dahil, ganito, kung hindi ako nakakamali, isa si JM Siyasat na nagsasabi na huwag tayong bumalik o huwag nating balikan ang panahon na kung si General Casimero ay under MP promotion and under Memo Heredia. Para sa akin, napaka-funny nito, no? Si JM Siyasat at yung mga kasamahan niya ay sunog na sunog sa kanilang sinasabi. Kasi ngayon, nang nanalo si General Casimero, hindi siya under MP, hindi siya under Memo Heredia conditioning coach. At ang malupit pa nito, yung nakalaban ni General Casimero na si Saul Sanchez, ang conditioning coach niya ay si Memo Heredia. So, sunog na sunog. Okay. Natawa lang talaga ako kasi nga, yung mga pinagsasabi nila na huwag nating balikan yung condition ni General Casimero dati dahil malulupit yon. Ngayon, si General Casimero ay nasa pangalaga ni Jason. Bakit nanalo itong si General Casimero? So ngayon, explain ko kung bakit nanalo si General Casimero kay Saul Sanchez. Hindi lang panalong okay lang na panalo, talagang mapapahanga ka sa kanilang strategy. So this video is about strategy of General Casimero. Itong si General Casimero, dati pa, napansin ko na to, na meron talagang tinatagong talento sa pagboboxing. Kasi para sa akin, yung pagboboxing, halimbawa, yung boxing talaga na meron kang mararating, dapat wag kang pumunta sa ring na nagre-rely ka lang doon sa corner mo kung anong sasabihin nila, kung anong gagawin mo. Sa halip ay, ikaw mismo gagawa ka ng paraan. Gamitin mo yung isip mo. Ikaw nga dyan kasi sayang yung times 10 mo na lakas, hindi mo naman maitama. Which is, tama si General Casimero doon. 100% tamang-tama. So ngayon, babalikan natin itong strategy ni General Casimero. Ito kasing laban ng General Casimero at saka si Saul Sanchez. Pagmamasdan natin, kauumpisa pa lang ng laban. Saya lang ha. Meron naman akong naalala eh. Ganito. Kaya siguro ayaw sabihin ni James Siyasat, i-congratulate ito si General Casimero. Dahil sunog nga siya kung ano yung pinagsasabi niya, which is totally kabaliktaran. Okay, balik tayo sa strategy. Ang ginamit ni strategy ni General Casimero ay, noong pag-umpisa pa lang, yung galawan ni General Casimero ay, yung ganong style, pinapakiramdaman ni General Casimero kung paano niya maitama yung malalakas niya na suntok. Sa ganong paraan, tinitingnan niya kung paano bubukas ang depensa ni Saul Sanchez. Habang siya ay nakipagsuntukan doon, yan ang sinusolve niya kung paano niya mabuksan ang depensa ni Saul Sanchez. Isa sa sinabi ni Sir Ed Tolentino, attorney, ang open kay Saul Sanchez ay yung budiga niya. So, nakita nyo naman, pinatama ni General Casimero doon sa budiga. From then on, napakahigpit na ng depensa ni Saul Sanchez. Nakataas na yung kamay, bumibitaw ng jab, pero talagang pinagmamasdan niya yung galawan ni General Casimero. So, mga 1 minute, napansin ko, ganun pa rin yung rhythm ni General Casimero. Hinahanapan niya ng paraan para ma-open yung depensa ni Saul Sanchez. At ito nga, nung patapos na ang first round, nag-iba ang rhythm ni General Casimero. Ito na. Bumitaw siya ng 1-2 combination, napakabilis. Kasi yung nakaraang mga segundos, bumibitaw siya ng 1-2 combination, pero yung time gap between the right and the left, medyo hindi ganong mabilis. Pero nung binitawan niya yung 1-2 combination, which is sinubok niya
na baka bubukas ang depensa ni Saul Sanchez. Sumablay siya, di ba? Medyo malayo siya ng konti. Sinubok lang niya kung itong si Saul Sanchez ay magka-counter. Yun ang hinihintay niya, magka-counter para ma-open yung mukha ni Saul Sanchez. At ganun nga nangyari. So, from then on, hindi niya pinatagal. Nakuha na niya ang diskarte kung paano patatamaan itong si Saul Sanchez. Same strategy, ang pagkakaiba lang. Lumapit siya ng konti at binitawan niya uli yung 1-2 combination. Right and then left. Sapol itong si Saul Sanchez. Isa sa pinakamagaling na strategy na ginawa ni John Casimero. Pag si John Casimero ay tinapatan mo siya ng magaling, malakas, matibay. Expect the unexpected. Gagawa at gagawa si John Casimero ng masabi natin na hindi pa nailabas niya sa kanyang previous fights. So, hindi na kay Saul Sanchez nangyari ito. Pati kay Sulani Tete. Kaya nga, sa mga taong nagsasabi na itong si John Casimero ay bara-bara lang, patsamba lang, swerte lang ang panalo niya kay Saul Sanchez. Maling-mali po kayo. Kaya nga sabi ni John Casimero, pagkatapos niyang manalo kay Saul Sanchez, yung kanan niya sa 1-2 combination, intended talaga yon para bumukas ang depensa ni Saul Sanchez. Halimbawa, hindi niya na-initiate ng maayos at nahalata ito ni Saul Sanchez. Maaari na meron pang ibang bala itong si John Casimero. Maaring meron pa siyang ibang strategy na hindi pinapakita sa previous, hindi niya pinapakita sa training na paring magugulat tayo. At yan ang aabangan natin sa mga fight ni John Casimero. Kung kayo ay marunong lang kayo magmasid, at marami naman siguro sa atin marunong magmasid, no? Maliban na lang sa mga hater ni John Casimero, kung ano ang mga magagandang nagawa ni John Casimero sa ibabaw ng ring, kung ano ang mga kahanga-hangang strategy sa mga haters. Mali yung ginawa ni John Casimero. Pero sa mga balimbing dyan, naku, hangang-hanga humahanga ang mga balimbing. Balikan nga natin kung kaya bang banggitin yung salitang palit trainer.